We got a whole lot of love, a whole lot of love. We got a whole lot of love, a whole lot of love. We got a whole lot of love and a whole lot of love going on. Ang tinatawag na Manila Clasico sa PBA ay isa sa pinakamatagal at pinakamainit na rivalry ng liga. Ang Barangay Ginebra San Miguel laban sa Pure Foods nakalaunay naging Magnolia. Ngunit saan nga nagmula ang tensyon? At bakit hanggang ngayon, tuwing magtatagpo ang dalawang kupunan, ramdam pa rin ang damdamin ng masa? Ang pinagmula ng Ginebra Pure Foods rivalry ay may matagal na ugat. Bumabalik ito sa personal na tensyon ni Robert Jaworski ng Ginebra at Mon Fernandez na dati nilang kasama sa Toyota. Noong 1988, pumasok ang Pure Foods sa PBA. Nagdala ito ng bagong dimension sa liga. Unang nagtagpo ang Ginebra na noon ay Añejo Ram at Pure Foods noong April 5, 1988 sa Ultra. Natalo ang Ginebra sa kauna-unahang laban nila. Sa parehong taon, nagkaroon sila ng semifinal clash. Sa isa sa mga laro, umabot sa overtime at napilitan ng ibang fans na maghagis ng bote at barya sa court dahil sa galit at tensyon. Noong 1988 All-Filipino Conference, nagkaroon ng finals face-off ang parehong kupunan. Dramatic ang series dahil unang taon pa lang ng Pure Foods sa liga, nakapasok agad sila sa finals. Pero mas matindi ang pressure. May internal controversies pa ang Pure Foods noon, tulad ng coaching instability na binalot ng kontrobersiya dahil sa desisyon ng management na paupuin sa bench si Ramon Fernandez. Ang Ginebra, kasalukuyang Añejo noon, ay may malaking comeback sa Game 4. Naka-OT sila at sa extension, nag-walk-in sila para sa title. Sa huling laro, Ginebra ang nagwagi laban sa Pure Foods at nakuha nila ang kampyonato. Ang panalo nila noon ay isa sa unang malaking pahayag ng kanilang never say die spirit na kalaunan ay naging simbolo ng kanilang kupunan. Samantala, ang Pure Foods, kahit hindi nila nakuha ang titulo sa una nilang taon, ang mabilis na pag-abot nila sa dalawang magkasunod na finals ay isang makasaysayang simula at nagpakita ng lakas ng kanilang kupunan. Sa mga sumunod na taon, tumindi ang rivalry. Hindi laging finals, pero palaging may tensyon sa tuwing magkakaroon ng klasiko. Ayon sa PBA Greatest Rivalries, ang Ginebra Pure Foods ang isa sa pinakakinikilala dahil sa emosyon at kasaysayan. Noong 1997, nagkaroon ulit ng finals clash ang dalawang kupunan sa All-Filipino Cup. Sa finals niyon, nanalo ang Pure Foods Corned Beef Cowboys laban sa Gordon's Gin Boars. 4-2. Si Alvin Patrimonio ang naging finals MVP sa Game 6. Nag-ambag siya ng 40 points, 11 rebounds at 4 assists para ilapit ang titulo sa Pure Foods. Pagpasok ng mga taong 2000s, bagong henerasyon ng bituin ang nagdala ng rivalry. Ito ni mga panahon nila Mark Caguioa, JJ Helderbrand, Eric Meng, Rodney Santos at Sunday Salvacion sa Ginebra kasama pa ang iba. Habang sa Pure Foods naman ay nariyan na sila James Yap, Kirby Raimundo, Roger Yap, Mark Mingris, Peter Jun Simon at maging si Paul Artadi na naglaro ni naman sa Ginebra. Kung may modern face ang rivalry, ito ay ang Yap versus Caguioa era. Para itong Jordan versus Reggie Miller or Kobe versus Paul Pierce ng PBA. Every Manila Clasico during 2000s ay may broadcast rating spike at malalaking crowd attendance. Isa pang pampainit ng kwento ay ang pagdating ni Coach Tim Cone na arguably greatest coach in PBA history sa Pure Foods franchise na agad naman nakapagbigay ng maraming kampyonato dito, kasama na ang isang rare Grand Slam. At kalaunay, lumipat din siya sa Ginebra noong 2015. Para sa mga fans, parang paglipat ng isang general sa kabilang kampo. Nagbago ang playing style pero hindi ang init ng rivalry. At hanggang ngayon, kahit lumipas na ang ilang dekada, ang Manila Clasico ay nananatiling isang tradisyon. Kahit hindi finals, kahit elimination lang, sold out. Laging may kwento, laging may emosyon. Hindi lang tungkol sa court ang rivalry na ito. Malaki rin ang papel ng fan culture at identity. Ayon sa PBA official na kasaysayan, ang Ginebra at Pure Foods ay mga kupunang may malalaking fan base at isa ito sa dahilan kung bakit Manila Clasico talaga ang tawag sa kanilang match-up. Noong 2014, isang Manila Clasico game ang may throwback moment. Bumalik ang mga dating manlalaro ng Ginebra at Pure Foods at ginunita ng fans ang kanilang mga jersey at alaala. Isa sa mga pinaka-iconic na laban nila sa modern era
ay ang 2017 Christmas Clasico na nagdala ng mahigit 22,000 fans sa Philippine Arena, isa sa pinakamataas na attendance sa history ng regular season ng PBA. May ganap ang Legends game noong 2019 kung saan muling nagharap ang mga dating Ginebra at Pure Food Star at nanalo ang Ginebra 97-89. Habang nagbabago ang kupunan, pangalan, coach, roster, nananatili ang init ng rivalry na ito. Noong 2022, may Manila Clasico sa semis na nakatawag pansin dahil sa dami ng manonood. At kahit ngayon, sa ilalim ng bagong pangalan, Pure Foods na naging Magnolia, Sunmig Coffee at iba pa, madalas pa rin tumama ang titulong klasiko sa laban nila. Idagdag natin ang mga bagay na ito sa kwento. Dalawa lamang ang finals na nagkaharap sila sa kasaysayan, 1988 at 1997. Pero kahit sa regular games, may malalim na tensyon. Personal na kwento ni Jaworski at Fernandez na humuhugis sa rivalry. Malakas ang fan support, pareho silang popular at may malalaking following. Nostalgic factor, bumabalik ang mga alaala sa Legends game at mga throwback event. Ang rivalry ng Ginebra at Pure Foods o Manila Clasico ay hindi simpleng laro lamang. Ito ay simbolo ng kasaysayan, kultura at damdaming pampubliko. Sa bawat laro nila, ramdam mo ang bahagi ng PBA na tumitibay dahil sa mga kwento ng pag-asa, pagtatalo at pagkakaisa ng mga fans. At habang nagpapatuloy ang liga, nananatiling buhay ang alaala ng kanilang pinagmulan at ang pag-asang magkakaroon muli ng isa pang Clasico Finals. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, i-like, i-share at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong PBA.